Hello everyone! Welcome to our channel, Bawat Buhay May Kwento. Isang maganda at sobrang exciting ang kwento na aking ipagmamalaking ihandog sa inyo ngayon. Ito po ay kwento ng wagas na pag-ibig, pagiging sakim sa kayamanan at katarungan. At sana po pakinggan ninyo ang videong ito hanggang sa katapusan. Ate, ano ang gusto mong regalo ngayong Pasko? Tanong ng nakababatang kapatid ni Gail. Dayan, ang gusto ko lang naman ay maalala ako ni Marco. Malungkot na sagot ni Gail. Ate, di ba yung mga napapanood natin, yung mga nawawala ang alaala, di ba dinadala sa mga lugar na kung saan madalas kayo ang doon? Ano kaya kung dalhin natin ang kuya doon sa lugar kung saan madalas kayo noon? At kung saan kayo unang nagkakilala? Kung saan siya nagtapat ng pag-ibig sa'yo at kung saan mo siya sinagot. Wika ni Dayan. Sana nga Dayan, ganun lamang kadali ang solusyon yan. Wika ni Gail. Bakit hindi mo nga subukan? Ani Dayan. Oh, andito ka na naman. Pwede bang lubayan mo kami? Mataray na wika ni Pilar. Please, Pilar, gusto ko lang makita si Marco. Mangiyak-ngiyak na wika ni Gail. Manong, hindi ba kahabilin-bilinan ko sa inyo na huwag papasukin ang babaeng ito? Galit na wika ni Pilar sa gwardiya. Pasensya na po kayo, ma'am. Dati naman po kasi dinadala ni Sir Marco dito. Sa palagay ko po, madaling gumaling si Sir kung lagi niyang nakikita itong si Gail. Sagot ng guard. Talaga Manong ha? Sagot-sagutin mo talaga ako ng ganyan? Ano kaya kung tatanggalin kita sa trabaho mo ha? Galit na wika ni Pilar. Hindi naman. Hindi na natapos ng guard ang kanyang sasabihin dahil sumagot na si Gail. Manong, okay na po, wag niyo na po lamang siyang sasagutin. Ako na po ang bahala sa kanya. Wika ni Gail. Bakit? Anong magagawa mo sa akin? Tandaan mong hindi ka naalala ni Marco at sigurado akong hindi ka ipagtatanggol noon. Wika ni Pilar. Anong ingay ba ang naririnig ko? Ang lakas-lakas ng boses mo, Pilar. Naririnig kita hanggang second floor. Wika ni Marco. Kasi andito naman itong babaeng ito nanggugulo Wika ni Pilar. Hi Marco, hindi naman ako nanggugulo. Gusto lang talaga kitang makita at makausap. Kamusta ka na? Sana maalala mo na ako. Maluha-luhang wika ni Gail. Miss, pasensya ka na talaga, wala talaga akong maalala tungkol sa'yo. Please, wag mo nang sayangin ang oras mo, pwede ka nang umalis. Wika ni Marco. Please Marco, bigyan mo naman ako ng kahit sandali lang na makasama ka. Pwede ba kitang yakapin? Pakiusap ni Gail. Ano ka ba? Ang kapal talaga ng pagmumukha mo. Sinabi na nga ni Marco na pwede ka nang umalis. Manong, pakihila nga itong babaeng ito palabas at wag na wag mo nang papasukin yan dito ha. Galit na utos ni Pilar. Umalis ng luhaan si Gail. Pagdating niya sa bahay ay pinagpayuhan na lamang siya ng kanyang kapatid kung paano makalapit ulit kay Marco. Ate, wag kang patatalo sa Pilar na yun ha. Kawawa naman si Kuya Marco kung hindi bumalik ang kanyang alaala. Sigurado akong pagsasamantalahan lang ng Pilar na iyon. Wika ni Dayan. Love, alam mo bang may gusto talaga sa'yo ang Gail na iyon noon pa man? Kaya ngayon na wala ka nang maalala ay sinasamantala ka na niya. Nagkukunwaring magkarelasyon kayong dalawa. Wika ni Pilar. Ganun ba? Hindi ko ba siya nagustuhan noon? Tanong ni Marco. Hindi, kasi masyadong baduy.
Sabi mo pa nga sa kanya noon na hindi siya bagay sa milyonaryong katulad mo. Mahirap lang kasi sila, kaya lang naman yun nakapag-aral sa school natin kasi may naawa sa kanyang nagbigay ng scholarship. Wika ni Pilar. Minsan nga noon, sinabi mo sa kanya na ako talaga ang mahal mo. Nagwala kaya yun? Dagdag pa ni Pilar. Tumango-tango lamang si Marco sa mga pinagsasabi ni Pilar. Ate, dito ka lang. Ako lang ang magmamasid sa mansyon ha. Titingnan natin kung paano ka makakapasok doon. Sana umalis ang bruha. Wika ni Dayan. Mag-ingat ka bunso ha. Saka baka makita ka ni Pilar. Pagpapaalala ni Gail. Huwag kang mag-alala ate, hindi ako makikilala noon. Nakangiting wika ni Dayan. Maya-maya pa'y nag-doorbell na si Dayan. Anong sa atin? Tanong ng guard. Manong, ako po ito, kapatid ni Gail. Andiyan po ba si Kuya Marco? Tanong nito. Oo, andiyan siya sa taas kasama si Pilar. Wika ng guard. Hindi po ba umaalis ang kumag na Pilar na yan? Naiinis na wika ni Dayan. Manong! Sigaw ni Pilar. Naku Dayan, magtago ka baka makita ka ng bruha. Wika ni Manong. Mabilis naman nakapagtago si Dayan sa malaking puno ng kahoy at rinig na rinig nito ang matapang na panggagalat-iti ni Pilar. Bakit ang tagal mo? Saan ka na naman galing? Di ba itong gate ang trabaho mo kung saan-saan ka nagpupunta? Galit na wika ni Pilar. Ay ma'am, may tinapon lamang po ako na basura sa labas. Pasensya na po. Wika ni Manong. Sige na, pagbuksan mo na ako ng gate, siguraduhin mo lang na wala kang paspapasukin dito sa bahay, lalong-lalo na yung Gail na yun ha. Kung hindi, malalagot ka talaga sa akin. Wika ni Pilar. Okay po ma'am, wala po ang ibang makakapasok dito. Ayoko pong malagot sa inyo. Wika ni Manong sabay takbo para pagbuksan ng gate si Pilar. Noong nakalayo na ang sasakyan ay dali-daling tinakbo ni Dayan ang kanyang kapatid. Ate, bilisan mo na, bilisan! Umalis na ang bruha. Sabay hila nito sa kanyang kapatid. Manong please, papasukin mo ang ate. Tulungan natin silang maalala ni Kuya Marco si ate. Parang awa nyo na po. Wika ni Dayan. O sige na, pasok na bilis. Wika ni Manong. Nakita at narinig lahat ni Marco ang mga pangyayari. Kaya bumaba ito. Nagulat pa si Gail nang makasalubong niya ang binata. O, andito ka na naman. Di ba sabi na ng girlfriend ko, huwag ka nang bumalik dito? Wika ni Marco. Marco, pwede ba kitang yakapin? Kahit sandali lang. Mangiyak-ngiyak na wika ng dalaga. Hindi pwede miss, baka makita pa tayo ng girlfriend ko. Siguradong magagalit yun at may pagkamatapang yun. Natatawang wika ni Marco. Ako ang girlfriend mo at hindi siya. Nagpapanggap lamang siya, Marco, please. Tingnan mo ako ng diretso sa aking mga mata. Ako ang mahal mo. Matagal mo nga akong nililigawan eh. Ayoko sa'yo noong una dahil mahirap lamang kami pero mapilit ka. Tapos ngayon ayaw mong maniwala na ako talaga ang totoong girlfriend mo. Umiiyak na wika ng dalaga. Naku miss, pwede ba ayokong nakakakita ng babaeng umiiyak kaya nga sinusunod ko si Pilar kasi ayokong nakikita siyang umiiyak. Wika ni Marco na nagpakirot ng husto sa puso ng dalaga. Marco, makinig ka ng mabuti. Si Pilar ay half-sister mo na matagal nang may gusto sa'yo at kinukonsinti ng stepmother mo. Sabi mo noon sa akin na baka nga sila ang nagpapatay sa daddy mo dahil sa mana. Laking galit nga nila nung malaman nila na wala silang manang nakuha galing sa daddy mo. Marco, delikado ka sa kamay ng mag-inang yan.
Parang awa mo na sa akin, pakinggan mo ko. Umiiyak na wika ni Gail. Bumuntong hininga si Marco. Miss, pwede bang umalis ka na? Pabalik na yon si Pilar. Bumili lamang iyon ng gamot ko. Wika ni Marco na nagpalaki ng mga mata ni Gail. Marco, please, huwag na huwag kang uminom ng mga bigay ni Pilar. Baka kung ano ang balak niya sa iyo. Nag-aalalang wika ni Gail. Ngumiti lamang si Marco. Don't worry, wala siyang masamang gagawin sa akin. Wika nito. Marco, parang awa mo na. Please, pagbigyan mo na akong isama kita sa mga lugar kung saan ka nagtapat sa akin at kung saan kita sinagot. Hahawakan na sana ni Gail si Marco ngunit mabilis itong nakaiwas. Manong, please, paalisin mo na itong si Miss. Ano nga ulit ang pangalan mo? Sabi ni Marco. Gail. Ako si Gail Ibanez, Marco. Hanggang sana ko magdurusa sa pagkawala ng alaala mo. Hindi ko na yata ito kakayanin. Mahal na mahal kita. Bakit hindi mo ako kayang pagbigyan na may labas kita kahit isama mo pa si Manong? Kahit itanong mo pa kay Manong, ako talaga ang mahal mo at hindi si Pilar. Si Pilar is your half-sister. Marco, baka anong gawin nila sa'yo? Ang ginawa nila sa daddy mo. Please, mag-iingat ka sa kanila. Natatakot ako para sa'yo dahil wala kang maalala. Umiiyak na wika ni Gail. Please, Gail, umalis ka na. Ayokong maging dahilan na naman ito ng away namin ni Pilar pag nakita na andito ka at maabutan ka. Wika ni Marco sabay talikod dito. Sorry, Gail. Bulong nito sa kanyang sarili. Hay naku, mami. Naku ha, nahihirapan na talaga ako magkunwari sa harapan ni Marco na yan. Wika ni Pilar. Naku anak, dahan-dahan ka dyan sa pagsasalita mo. Huwag na huwag kang gagawa ng ikapahamak natin. Tandaan mong sinabi sa testamento ni Rodolfo na kapag kahinahinala ang pagkamatay niyang si Marco ay mapupunta lahat ang ari-arian nila sa orphanage. Kaya sikapin mo nang makasal na kayo kaagad para may karapatan ka na sa mga pag-aari niyang abnormal na yan. At unti-untiin mong kunin yung nararapat para sa atin. Inis na wika ni Veronica. Mami, hindi yan abnormal, nawala lang ang alaala niya. Pasalamat nga tayo na nawala ang alaala niya eh. Kung hindi, sigurado akong iniimbestigahan na tayo ngayon sa pagkamatay ng tatay niyan. Wika ni Pilar. Mabuti nga at hindi niya nakayanan ang pagkawala ng tatay niya. Sana mabaliw na lang yan para may rason tayong makuha ang mga kayamanan. Kung bakit kasi noong mahulog sa bangin, hindi na lang natuluyan. Wika ng ina. Mami, kung natuluyan yan, edi tayo ang pinagbintangan. Wika ni Pilar. Mami, maisip ko lang alam kaya ni Tito Rodolfo na nilalaso natin siya? Bakit kaya wala siyang iniwan sa'yo? Di ba mahal na mahal ka naman noon? Curious na tanong ni Pilar. Alam mo, yan din ang pinagtataka ko, pero bakit wala siyang sinabi? Di ba nga gusto niya pa na ako mismo ang magbantay sa kanya sa hospital? Wika ni Veronica. Naku anak, parating na ang kumag, sabay nguso kay Marco. Biglang sumigla ang mga pagmumukha ng dalawa. Anong pinag-uusapan ninyong dalawa dyan? Mukhang seryoso Wika ni Marco sa dalawa. Ay nako, nagsusumbong itong anak ko na panay daw ang punta dito ng babaeng nagpapanggap na girlfriend mo. Wika ni Veronica. Huwag niyo nang alalahanin ang babaeng iyon. Hindi na yon makakalapit dito. Hinabilinan na namin ang gwardiya. Nakangiting wika ni Marco. Tita, nagpapasalamat ako sa inyo na hindi niyo ako iniwan ha. Pasensya na po kayo na hindi ko po talaga maalala kung close ba tayo, kung ayaw ko ba sa iyo o ikaw ang may ayaw sa akin.
Natatawang wika ni Marco. Ay naku iho, nagsisilos na nga ang daddy mo sa akin kasi mas mahal mo daw ako kaysa kanya. Pero kalaunan naintindihan niya rin naman na kailangan mo ng mommy. Nagtataka nga ako iho, bakit tita lamang ang tawag mo sa akin ngayon? Gayong mommy naman ang tawag mo sa akin noon. Naglulungkot-lungkutan ang tinig ni Veronica. Ganon po ba? Sige po mami ulit ang tawag ko sa inyo ngayon. Tutal naman, kung maikasal na kami ni Pilar, mami na rin naman talaga ang itatawag ko sa inyo. Sorry po kung tinawag ko po kayong tita. Pwede niyo po ba akong kwentuhan kung paano namin nakumbinsi kayo ni daddy sa relasyon namin ni Pilar? Tanong ni Marco sabay hawak sa mga kamay ni Pilar. Nako iho, noong malaman ng daddy mo ang tinatago ninyong relasyon ni Pilar, tuwang-tuwa siya. Ako ang galit na galit dahil naisip kong nakakahiya. Sabay kayong lumaki parang tunay na magkapatid tapos noong malaman ko pinagpapalo-palo ko itong si Pilar. Tapos nagmamakaawa ka sa akin, sabi mo, "Please mommy, I love Pilar so much." Tapos niyakap mo ako ng pagkahigpit-higpit kaya tinigilan na ang pagpalo kay Pilar. Wika ni Veronica na halata namang pilit ang tawa. Ay nako love, alam mo bang dumugo ang puwet ko sa kakapalo ni mami? Hindi kaya ako lumabas ng kwarto ng mga 1 linggo. Wika naman ni Pilar. Nakakaawa ka pala love. Nakangiting wika naman ni Marco. Ate, kumain ka, kailangan mong magpalakas para labanan ang buruhang Pilar na iyon. Huwag kang magpatalo. Maaari ngang nakalimutan ka na ni Kuya Marco pero naniniwala akong hindi ka nakalimutan ng puso niya. Wika ni Dayan. Hindi ko talaga kakayanin kung may masamang mangyari sa kanya. Natatakot akong ano ang gagawin ni Pilar. Baka andyan na rin si Veronica. Papaano kung totoo ngang may kanalaman ang mag-inang iyon sa pagkamatay ni Don Rodolfo? Malungkot na wika ng dalaga. Kaya nga, lalong kailangan mong magpalakas ate. Kailangan ni Kuya Marco ang tulong mo. Wika ni Dayan. Dati, hindi niya kaya na hindi ako makita o makausap man lang sa maghapon. Sinisigurado niya talaga na makausap ako kahit sa tawag lang. Ngayon, kaya niya na akong ipagtabuyan. Ang sakit-sakit, ni ayaw niya ngang magpahawak sa akin. Umiiyak na wika ni Gail. Ate, naalala ko nga noong nililigawan ka pa niya, parang sira, nagpapaulan dyan sa labas para lamang harapin mo. Naalala mo noong one time na hinahayaan mo siyang magantay sa labas hanggang 9 p.m? Dahil ang akala niya, wala tayo dito sa bahay. Natunaw tuloy ang dala niyang ice cream. Natatawang wika ni Dayan. Oo nga, grabe ang pahirap ko sa kanya noon. Paano ba naman kasi ang akala ko pinagtitripan niya lang ako kasi nga mayaman sila at mahirap lamang tayo. Natakot ako eh. Ate, sa palagay ko, ikaw naman ngayon ang gagawa ng mga bagay na ginagawa sa'yo ni Kuya noon. Huwag kang sumuko. Kung kailangan mong magpaulan sa harapan ng bahay nila, gawin mo para harapin kanya. Wika ni Dayan. Bunso, hindi lang naman siya ang problema natin eh. Si Pilar, siguradong maghuhuramentado yun pag ginawa ko yan. Baka nga barilin pa ako noon eh, gamit ang baril ni Manong Guard. Wika ni Gail. Ate, matanong ko lang, paano ba nagawa ni Pilar na papaniwalain si Kuya na magsyuta sila? Hindi ba nagtataka si Kuya paano sila naging magsyuta gayong mag-stepsister naman sila? Wika ni Dayan. Sabi sa akin ni Marco, dati pa daw talagang nagpapakita ng motibo si Pilar sa kanya. Tumatabi pa nga daw yan sa pagtulog sa kanya pero tinataboy niya daw. At hindi daw sila close ng stepmother niya. Kasi nga alam niyang pera lamang ng daddy niya ang habol ni Veronica. Minsan nga daw ay nahuhuli niya itong si Veronica na ninanakawan ng pera ang daddy niya.
Pero hindi na lang siya nagsusumbong, total asawa naman daw. Wika ni Gail. Dayan, bukas, pupunta ako ulit doon. Bahala na kung maghurmentado yang si Pilar. Determinadong wika ni Gail. Go ate, babakapan kita. Wika naman ni Dayan. Kinabukasan, Manong, please, papasukin niyo na po ako. Gusto ko lamang po talagang makausap si Marco. Wika ni Gail. Ma'am, pasensya na po kayo. Andiyan po ang magnanay. Baka masaktan lamang po kayo. Wika ng guard. Manong, alam niyo po ang totoo. Please, tulungan niyo po ako. Kailangan ko lamang po talagang makausap si Marco. Masisiraan na po talaga ako ng ulo, Manong. Mahal na mahal ko po si Marco. Alam niyo naman po yan, di ba? Umiiyak na wika ni Gail. Nakita naman ni Marco at narinig lahat ang pakiusap ng dalaga. Parang sasabog rin ang kanyang puso sa mga tinuran ng kanyang kasintahan. Kunting tiis na lang, mahal ko. Wika ni Marco sa kanyang isipan. Manong, sino yang maing? Hindi na natapos ni Pilar ang kanyang sasabihin nang makita niya kung sino ang nag-iingay sa gate. Bakit ba wala ka talagang kadala-dala? Sandali nga. Biglang hinablot ni Pilar ang baril ng gwardiya. Alis ka ba? O pasasabugin ko yang bungo mo? Pagbabanta ni Pilar. Yan ba ang gusto mong gawin, Pilar? Sige, pasabugin mo ang bungo ko. Hindi ako aalis dito hanggat hindi ko nakakausap ang mahal ko. Marco! Tawag nito, maya-maya pa'y tumakbong palapit si Marco sa gate. Pilar, tama na yan. Gusto mo bang makakulong? Sige, Manong. Pagbuksan mo yung gate, papasukin mo siya. Wika ni Marco. No! Pagpoprotesta ni Pilar. Buksan mo na yung gate, Manong. Utos ulit ni Marco. Dali-daling pumasok si Gail at tumakbo ito at yumakap kay Marco. Love, please. Ako ito. Ako ang girlfriend mo. Ako ang mahal mo. Mahal na mahal kita. Niluloko ka lang ni Pilar. Hindi nga kayo magkasundo noon eh. Wika ni Gail. Okay, naniniwala ako sa'yo na ikaw ang girlfriend ko. Pero mas mahal ko na ngayon si Pilar at ikakasal na kami sa susunod na linggo. Wika ni Marco na nagpalaki ng husto sa mga mata ni Pilar. Talaga, babe? Pagkakasalan mo na ako? Masayang wika ni Pilar. Ano, Marco? Please, wag mo itong gawin sa akin. Nangako tayong dalawa na tayo ang magpapakasal. Parang awa mo na, Marco. Umiiyak na wika ni Gail. Please, tama na yan. Sana maintindihan mong maraming mga nangyayari sa buhay natin na hindi natin ginusto. Manong, pakisamahan mo na nga ito sa labas. Iyon lamang ang sinabi ni Marco sabay talikod at pumasok na ito sa loob ng bahay. Hila-hila si Pilar. Nilingon pa ni Pilar si Gail at dinilaan ito na para bang panalo na siya sa laban. Sige, Pilar, asikasuhin na ninyo ni Mami ang kasalan at gusto ko dito natin gagawin sa mansion ang lahat. Malawak naman itong paligid natin at imbitahin ninyo ang lahat na gusto ninyong imbitahin. Wika ni Marco. Oh my God, 1 week na lang, wala tayong tulugan nito para magawa ang lahat ng gusto kong gawin. Gusto ko parang fairy tale ang dating. Okay ba yun sa'yo, mahal? Tanong ni Pilar. Okay sa akin. Sabihin mo lang kung magkano ang kailangan mo at ibibigay ko sa'yo. Wika naman ni Marco. Napakaswerte ko talaga, love. Hindi ko akalain na mangyayari kaagad ito. Masayang wika ni Pilar. Kailangan ng mangyari para matigil na ang babaeng nagpapanggap na siya ang kasintahan at mahal ko. Para hindi na rin mahirapan ang babaeng pinakamamahal ko.
Nakangiting wika ni Marco habang hawak-hawak ang mga kamay ni Pilar. Habang bising-busy ang mag-inang Veronica at Pilar sa pag-aasikaso ng kanilang kasal, ay bising-busy rin si Marco para harapin na ang kanyang plano. Manong, ito na ang tamang panahon. Alam mo na ang gagawin mo, ha? Wika ni Marco. Sige po, sir. Para matapos na rin itong kabako araw-araw. Natatawang wika ni Manong. O sige, akin na yung cellphone. Wika ni Marco. Dali-dali namang tumakbo si Manong para kunin ang pinakatago-tagong cellphone. At dali-dali itong inabot kay Marco. Pare, gawin na ninyo ang sinasabi ko, sa Sabado na ang kasalan. Wika nito sa kausap. Pagkapatay niya ng tawag ay isang tao na naman ang kanyang tinawagan. Beatrice, alam mo na ang gagawin mo, ha, sa Sabado na ang kasal. Kailangan on time kayong dadating at siguraduhin mo na maggagawa ninyo ng tama ang napag-usapan natin. Wika ni Marco sa kanyang kausap. Itong si Gail naman ay walang tigil sa kakaiyak na halos hindi na nga kumakain. Mga 1 linggo na nag-alala na ang kanyang kapatid. Sabado ng umaga, nahintakutan si Dayan noong makita ang mga sasakyan na pumarada sa harapan ng kanilang tahanan. Ate! Ate! May mga sasakyan na tumigil dyan sa ating gate. Naku, mga nakabarong, mga mukhang goons. Naku, ate, baka utos yan ni Pilar. Umiiyak na wika ni Dayan. Gail! Wika ng babae. Beatrice? Anong ginagawa mo dito? Gulat na tanong ng dalaga. Ngayong araw na ito ang kasal ni Marco at Pilar. Maligo ka na, aayusan ka namin. Bubulagain natin sila. Wika ni Beatrice. No, baka ikamatay ko pa kapag narinig kong nag-aido na si Marco. Wika ng dalaga. Magtiwala ka sa amin. Tutulungan natin si Marco. Ililigtas natin siya sa mga kamay ng mag-inang iyon. Wika naman ng isang lalaki. Kiss? Ikaw ba yan? Gulat na tanong ng dalaga noong mabusisan niya ang isang lalaki. Oo, ako ito. Sige na. Makipag-cooperate ka na sa amin. 3 hours na lamang mag-uumpisa na ang kasalan. Kailangan on time tayong darating doon bago pa mahuli ang lahat. Wika ni Kiss. Dali-daling naligo ang dalaga at si Dayan. Mabilis naman nilang naayusan si Gail. Maya-maya pa ay may ipinasok na wedding gown. Laking gulat ni Gail. Hoy! Ano yan? Bakit may wedding gown talaga? Nang laki ang mga mata na wika ni Gail. Basta magtiwala ka lamang sa amin, ani Beatrice. Love, bakit maraming mga pulis dito? Tanong ni Pilar. Paninigurado lamang yan, love. Baka makatunog ang babaeng nagpapanggap na girlfriend ko. Mabuti na yung handa tayo. Ngayong araw, matatapos na ang paghihirap ng babaeng pinakamamahal ko at pakakasalan ko. Wika ni Marco. Sa tuwa ay napayakap si Pilar sa binata. Salamat, love. Pasensya ka na kung masyadong napalaki ng husto ang gastos natin mula sa dekorasyon hanggang sa pagkain ay inabot ng 50 million. Nakangiti na wika ni Pilar. No worries. Kahit magkano pa, basta para sa mahal ko ay gagawin ko. Nakangiting wika ng binata. Sige, mauna na ako at hihintayin na lamang kita doon sa altar, ha? Wika ni Marco sabay talikod kay Pilar. Sobrang gara ng gown ni Pilar. Naghahalaga ba naman ng 3 million? At talagang pinaghandaan kung paano ang maglakad bride. Si Manong, handang-handa na rin pati kanyang mga galamay. Alam na nila kung ano ang gagawin nila kapag tumaas na ang kamay ni Marco. Iyon na ang hudyat para gawin na nila ang kanilang bahagi sa kasalang iyon.
Noong tanungin ng pari kung handa na ba itong si Pilar na tanggapin at paglingkuran si Marco habang buhay, na ang bilis-bilis sumagot nito. Noong si Marco na ang tinanong ng pari ay nagtaas ito ng kamay, hudyat na iyon para gawin na ni Manong ang nakatuka sa kanya. Ay nako mami, nahirapan na akong magkunwari sa harapan ni Marco ha? Naku anak, dahan-dahan ka sa pananalita mo, huwag na huwag kang gagawa ng ikakapahamak natin. Tandaan mong sinasabi sa testamento ni Rodolfo na kapag Anong kalukuhan ito? Marco, ano to? Hindi ako yan! Hindi ako yan! Nagulat ang lahat ng naroon sa kasalang iyon mula sa kanilang narinig na nakaplay sa audio. Iyon ang conversation ng mag-ina. Takot na takot si Veronica at si Pilar. Naghihiyaw si Pilar. Hindi naman nakapagsalita si Veronica. Tahimik itong tumayo at dahan-dahan na umatras. No! Marco, bakit mo ginagawa sa akin ito? Mami! Pagwawala ni Pilar, lumapit din kaagad ang mga pulis. Rinig na rinig ang lahat ni Gail ang mga pangyayari sa kasalang iyon. Tumakbo na sana si Veronica pero mabilis siyang naharang ng mga pulis. Sige Chief, hulihin niyo na ang dalawang iyan. Siya nga pala, Veronica at Pilar, nasa kanila na lahat ang ebidensya kaya makukulong kayo habang buhay. Pero salamat sa paghahanda dito para sa kasal namin ng babaeng pinakamamahal ko. Yan ay si Gail. Pagbabayaran mo itong ginawa mo sa amin, Marco. Pinaniwala mo kaming may amnesia ka. Magbabayad ka. Sigaw ni Veronica. Iyon naman ang pagpasok ni Gail na naka-wedding gown din. Walang nakikita si Gail sa kanyang nilalakaran dahil punong-puno ng luha ang kanyang mga mata, ngunit nakaalalay naman sa kanya ang kanyang kapatid at mga kaibigan nila. Ikaw ang may kasalanan ng lahat ng ito. Kung ano-ano ang sinasabi mo kay Marco. Maagap naman ang mga pulis noong tangkaing suguri ni Pilar si Gail sa kanyang paglalakad. Lalong nagalit si Pilar nang hindi man lang siya tinapunan ng tingin ni Gail. Napaiyak si Marco nang makitang naglalakad na ang babaeng pinakamamahal niya palapit sa kanya. Wala namang mapaglagyan sa tuwa ang kapatid ni Gail. Malaki ang ngisi nito habang nakatingin kay Marco. Ate, hindi naman pala talaga nasayang ang paghihirap natin. Wika nito nang makalapit na ang dalaga kay Marco. Bakit hindi mo naman sinabi sa akin? Sana mas natulungan pa kita. Wika ni Gail. Ayokong mapahama ka sa mga plano ko sa kanila. Si Manong, Beatrice at Eric lamang ang may alam ng planong ito. Patawarin mo ako, mahal ko, sa paghihirap na dulot nitong ginawa kong pagkukunwaring may amnesia. Ito lang kasi ang naisip ko na paraan para mapatunayan ko na tama talaga ang hinala ko sa ginawa ng mga iyon kay Daddy. Mabuti na lamang nakalagay sa testamento ng Daddy na mapupunta sa orphanage ang lahat ng ari-arian namin kapag kaduda-duda ang pagkamatay ko. Kaya hindi nila ako magalaw-galaw. Wika ni Marco. Akala ko talaga totoong nakalimutan mo ko eh. Alam mo bang halos mabaliw ako? Pero in fairness ha, ang galing mong umarte, napaniwala mo kaming lahat. Si Manong, alam din pala, bakit hindi man lang ako sinabihan? May halong pagtatampo sa tinig ng dalaga. Si Manong ang most trusted dito sa bahay na kahit bitayin mo yan, hindi magsasalita yan eh. Natatawang wika ni Marco. Sige na Father, ikasal mo na kami para matapos na tayo dito at sabik na akong makasama itong babaeng pinakamamahal ko. Dagdag na wika ni Marco. Kahit nabigla ang lahat ng naroon sa kasalang iyon sa kanilang narinig, nakisaya pa rin sila sa kasiyahan at pag-iisang dibdib ni Marco at Gail.
Mga kaibigan, wala po talagang magandang maidudulot ang kasakiman. Madalas, ang akala natin, wala namang nakakaalam sa mga ginawa nating kasamaan ay ligtas na tayo. Dadating at dadating din talaga ang panahon na mahuhuli at mahuhuli tayo. Walang pagsisising na oo na, kaya mas mabuti pang piliin na natin ang maayos na pamumuhay, matuwa na tayo kung anong grasya meron tayo. Huwag na huwag maghahangad ng labis kung anong meron, baka mawala pa ang lahat sa'yo. Dito po nagtatapos ang ating kwento na sana po may nakuha kayong magandang aral. Maraming salamat po sa inyong pakikinig at suporta. Please don't forget to subscribe, like, and share. Pakiring na rin po ang bell para maging updated kayo sa ating mga new uploads. Tandaan po natin, bawat buhay may kwento, pangit man o maganda. Hanggang sa muli, bye-bye!